Ako ay humantong sa pivot at pumunta sa Deuteronomio, Kabanata 28, upang ibahagi patungkol sa aming ikapu at mga handog. Sa Deuteronomio, Kabanata 28, bibigyan kita ng kaunting background. Ang mga Israelita ay lalabas sa lupang pangako at naghahanda na sila. Kakaalis lang nila sa Egypt, di ba? Kaya't inihahanda sila ng Diyos sa ilang. At ang Deuteronomio Kabanata 28, ang Panginoon ay nagpapaalala sa kanila, kung susundin ninyo ang aking mga utos, ang mga pagpapala ay darating sa inyo. At kung ikaw ay sumuway, sumpa. Kaya gusto kong magbasa ng ilan mula doon at pagkatapos ay gusto kong i-break ito para sa atin ngayon. Sa Deuteronomio 28, versikulo 4, sinasabi nito, kaya ito ay kung sinusunod mo ang Panginoon. Sinasabi nito, mapalad ang bunga ng iyong katawan, ang bunga ng iyong lupa at ang bunga ng iyong mga bakahan, ang bunga ng iyong mga baka at ang mga supling ng iyong mga kawan. And sa madaling salita, kung sinusunod mo ang Panginoon, may pagpapala. Sa iyong kalusugan, mayroong pagtaas sa iyong trabaho, sa iyong negosyo, dahil sinusunod mo ang Panginoon. Ngayon, sa kabaligtaran, ano ang mangyayari kung hindi ka masunurin sa Panginoon? Sa susunod na talata, Deuteronomio 28, versikulo 18, sinasabi, sumpa ang magiging bunga ng iyong katawan at ang bunga ng iyong lupain, ang pakinabang ng iyong mga baka at mga supling ng iyong mga kawan. Kung nabubuhay ka sa pagsuway, may kahihinatnan. Ngayon, hindi ko alam kung may nag-iisip dito ngayon, which is I pray, I give my tithes, I go to church, but how come wala? I don't see the blessing in my life. Panginoon, sinabi mo sa akin na ito ang aking lupang pangako, ngunit bakit wala pa ako roon? Paanong ang pambihirang tagumpay ay hindi nangyayari? At isa lang ang masasabi ko sa iyo, ang iyong pagsunod o ang iyong tagumpay ay nakatali sa iyong pagsunod. Ang iyong tagumpay ay nakatali sa iyong pagsunod. Hayaan akong makakuha ng isang bagay na tuwid. Hindi mo sinusubukan na kumita ng mga pagpapala mula sa Diyos. Hindi mo sinusubukan kumita ng katuwiran mula sa Diyos. Okay, kaya gusto kong linawin ito. Hindi ka maganda. Hindi mo sinusunod ang Diyos dahil, Panginoon, sinusubukan kong makuha ang iyong pagpapala. Ngunit sa halip, ang Diyos ay lumikha ng isang bilog kung saan naroroon ang kanyang pagpapala, kung saan ang kanyang probisyon at iyon ang lupang pangako. Ngayon, ang issue ay kung sumuway ka at sinadya mong pipiliin na sumalungat sa kanya, aalis ka sa bilog na iyon. Nakukuha ba ng lahat iyon? Ayokong isipin ng sino man dito na sinusubukan mong kumita ng isang bagay mula sa Diyos. Hindi ito batay sa iyong mga gawa. Hindi ito batay sa iyong ginagawa. Ito ay ganap na nakabatay sa natapos na gawain ni Kristo. Ngayon paano ko sasabihin, ang pagpipilian para sa iyo ngayon ay pupunta ka ba doon? Meron akong isang halimbawa. Isipin mo, kung nag-host ka ng isang party, tama ba? Meron kang pagkain, meron kang toneladang bisita, meron kang mga laro, meron kang karaoke, at iniimbitahan mo ako. Kaya excited na ako, gusto kong sumali sa party mo, di ba? Oo, kakanta ako. Kakanta ako, sasayaw ako, gagawin ko lahat yan, di ba? Kaya pumunta ako doon at pagkatapos ay pumasok ako. So I'm inside your party, I'm enjoying, and then I choose to walk out. Naglalakad ako palabas, lumalabas ako ng bahay, at umupo ako sa kalye, at tampulang ako, alam mo ba? Parang, hindi to masaya. O walang pagkain. Nako, gutom na ako. Hindi masaya dito sa labas. Walang nag-i-welcome sa akin. Sana magsaya ako. Kasalanan mo bang hindi ako nag-i-enjoy? Inimbitahan mo ako, dinala mo ako sa bahay at sasabihin mo, uy, mag-enjoy ka. Hindi ba't ganap na hindi makatwiran para sa akin na isipin yun, alam mo, na dapat ko, it's completely irrational for me to blame you for not having fun. O sisihin mo dahil hindi mo na-enjoy ang biyayang ibinigay mo para sa akin. Dahil pinili kong mag-walk out. Kaya ito ay pareho sa Panginoon. Hindi kanya tinitingnan at sinasabing, you deserve the blessing, tapos hindi naman kung susuwayin mo. Ito ay kapag sumuway ka, kapag lumakad ka sa kasalanan, kapag narinig mo ang kanyang tinig at sinabing, hindi ko gagawin iyon. Pinipili mong lumayo sa pagpapala. Okay, kaya gusto kong ituwid iyon para sa lahat ng tao dito. Ayokong maging relihiyoso at legalistic tayo tungkol dito kung saan ako naglalakad at sumusunod ako para lang may makuha sa Panginoon. Okay? Nasa isang pahina tayo. Okay, perfecto.
Kaya hayaan mo akong suportahan niyon sa Isaiah 54, versikulo 14. Ako ay pagpunta sa laktawan sa unahan. Sa Isaiah 54, versikulo 14, sinasabi nito, sa katuwiran, ikaw ay matatatag. Ikaw ay malayo sa pang-aapi, sapagkat hindi ka matatakot at mula sa kakilabutan, sapagkat hindi ito lalapit sa iyo. Maari ka ba talagang pumunta sa slide bago iyon? Ang slide bago iyon, sabi nito, at may tanong ako, which is, masunurin ka ba sa mga paraan ng Diyos? Dahil sa susunod na talata, sa Isaiah 54, sinasabi na sa katuwiran, ikaw ay matatatag. At kapag pinag-uusapan ko ang mga paraan ng Diyos, ang tinutukoy ko ay ang logos, ang kanyang salita, ang kanyang nakasulat na salita. Masunurin ka ba sa sinasabi niya para sa iyo sa Biblia? Hindi ka maaaring mandaya at magsinungaling at magnakaw at asahan na uunlad ang iyong negosyo. Hindi mo maaaring sinasadya, saktan ang ibang tao, manipulahin ang mga relasyon at asahan silang uunlad. Hindi iiyan kung paano idinisenyo ng Diyos ang mga bagay. Kaya sana obserbahan mo ang sarili mo. Lumalakad ba ako sa katuwiran? Sinusunod ko ba ang sinasabi ng Panginoon sa buhay ko? Dahil sinasabi dito na ikaw ay nasa katuwiran, ikaw ay matatatag. At pagkatapos ay gusto kong pumunta sa aking huling tanong. Maari ka bang pumunta sa susunod na slide? Ang sabi, masunurin ka ba sa payo ng Diyos? Kaya ito ang rema na salita ng Diyos. Ito ay kapag ginugugol mo ang iyong tahimik na oras, kapag nagbabasa ka ng iyong Biblia, at pagkatapos ay nakakakuha ka ng isang salita mula sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, gawin mo ito. Paaring hindi mo ito nakikita sa Biblia. Tulad ng sinabi sa iyo ng Panginoon, umalis ka sa iyong trabaho. Walang huminto sa iyong trabaho sa Biblia, tama ba? Ngunit naririnig mo ito at mayroon kang kapayapaan. At ang sabi ng Panginoon, quit your job and I have something else for you. Yan ang salitang rema. Ang sabi ng Panginoon, itigil mo ang iyong negosyo. Kahit pinaghirapan mo, pero iba ang landas ko para sa iyo. Yan ang rema na salita ng Diyos. Ito ang Diyos na nagsasalita sa iyo. At ang tanong, masunurin ka ba dito? Maaring lumalakad ka sa katuwiran, ngunit sa tuwing may naririnig ka mula sa Panginoon, hindi ka lumalakad doon. Nahihirapan kang pakinggan ng Panginoon. Ang iyong puso ay matigas sa banal na espiritu na sinusubukang makipag-usap sa iyo. Alam mo rin, mahilig akong mag-aral. Gustong-gusto kong magkaroon ng mga bagong kasanayan at marinig ang payo ng ibang tao para sa iba't ibang sitwasyon. Ngunit walang makakatalo sa payo ng banal na espiritu. Walang makakatalo sa payo ng banal na espiritu. And lahat to kung ikaw ay ipinanganak na muli, ang banal na espiritu ay nabubuhay sa loob mo. Maaari mong marinig mula sa Panginoon. Sa Biblia, sinasabi nito na naririnig ng kanyang mga tupa ang kanyang tinig. Ito ay tiyak. Hindi mo kailangang manghula. Nagsasalita ang Panginoon sa iyo at maaari mong marinig siya. Kung nahihirapan ka sa iyong sitwasyon, nais ng banal na espiritu na kausapin ka, bigyan ka ng tagubilin at sabihin, anak ko, huwag kang lumakad sa landas na ito. Sa halip, pumunta sa landas na ito. Itigil ang paggawa nito o simulan ang paggawa nito. Nais ng banal na espiritu na makipag-usap sa iyo, sa iyong negosyo, sa iyong mga relasyon, sa iyong pamilya. Nais kang bigyan ng payo ng banal na espiritu. Kaya kung narito ka ngayon at nagtatanong ka, Panginoon, kailan darating ang aking tagumpay? Panginoon, bakit napakatagal bago makarating sa aking lupang pangako? Ang dalawang tanong ko para sa iyo ay, isa, lumalakad ka ba sa katuwiran, sa salita ng Diyos? At pagkatapos, ang huling tanong ay, ikaw ba ay lumalakad sa pagsunod sa payo ng banal na espiritu? Huwag kang tumigas sa Kanya. Gumugol araw-araw sa pagsasabi, banal na espiritu, gusto kong marinig mula sa iyo. Hindi ko gustong gawin ang mga bagay na ito sa aking sarili at gusto kong sumunod kung ano ang meron ka para sa akin.